lahat, today mag-review tayo ng new phone mula sa Samsung. Ito yung Samsung Galaxy J4 Plus. Kaka-release niya lang ngayong October. Maganda kaya siya? Tara, check natin. So itong J4 Plus, kaka-release niya lang ngayong October 2018 dito sa Philippines. At ang price niya is 6,990 pesos or almost 7K na siya. Medyo nasa ano na siya nasa price range na siya ng mga budget friendly na phone. Ngayon, check natin kung yung mga specs niya is worth it nung price niya. So makikita natin dito yung screen ng J4 Plus. Meron siyang 6-inch HD display na may 5 megapixel front camera at meron siyang flash. Meron din siyang facial scanner. Pero para sa akin medyo mabagal yung pag-scan ng face niya. Kailangan mo talagang kailangan mo siyang itutok talaga sa mukha mo in perfect lighting para ma-scan niya talaga perfectly yung face mo. Tapos makikita natin dito sa likod niya, meron siyang 13 megapixel rear camera na may flash. Tapos dito naman sa gilid, makikita natin yung power button niya dito. Ito siya, yung power button. Tsaka yung speaker niya rin nasa gilid. Tapos makikita rin naman natin sa kabila yung volume rocker niya. Pero may mapapansin tayo dito, hindi present si Maring Bixby. Wala si Maring Bixby dito sa J4 Plus. Tsaka nakakalungkot man isipin, wala rin siyang fingerprint scanner na meron sa ibang brand na ganito rin ang price. Pero bumawi naman si Samsung sa facial scanner niya. Dito sa gilid makikita natin yung mga SIM tray. Meron siyang dalawang tray. Yung isa is for SIM 1 at yung nasa baba niya is for SIM 2 and micro SD card. Makikita natin dito hindi siya hybrid SIM card tray, kaya maganda siya. Pwede mo siyang lagyan ng dalawang SIM card tsaka isang memory card. Pag-usapan naman natin yung build quality ng Samsung J4 Plus. Makikita natin maganda yung pagkagawa ni Samsung dito. Mukha siyang premium, lalo na yung back niya. Yan, meron siyang glossy finish na hindi mo maintindihan itong likod niya kung glass ba or plastic. Hindi ko siya gets kung ano yung ginamit nila material dito. Pero yung outcome, napakaganda. Ayan, kumikinang-kinang siya. Tapos, dito naman sa baba, may makikita naman tayo dito. Syempre, hindi mag-a-absent dyan si headphone jack. Meron siyang microphone din dito. At itong micro USB port na 2018 na guys. Micro USB pa rin ang ginagamit ng ibang company sa mga new phone nila, na dapat USB Type-C na. Ito naman yung specs ni Samsung Galaxy J4 Plus. Meron namang feature dito si Samsung na nilagay sa J4 Plus na makikita natin sa mid-range and flagship devices niya. Ito yung Dolby Atmos. Pero pag clinic natin siya dito, may lalabas na this sound effect works in earphone and Bluetooth headset only. So meaning, kailangan may headset ka para ma-experience mo si Dolby Atmos, which is nakakalungkot kasi hindi mo may experience yung full feature ni Dolby Atmos na pag in-on mo siya sa flagship device niya tsaka sa mid-range device niya, nagbibigay siya ng extra surround and loudness dun sa speaker niya. Okay, try naman natin mag speed test dito sa J4 Plus. Meron nga pala siyang 2GB RAM and 16GB ang internal memory niya. At powered siya ng Qualcomm Snapdragon 425 na meron 8.1 Oreo
casual game lang, yung mga ganitong hindi nagre-require ng ganong RAM. Medyo flawless naman yung gaming niya. Siguro pag naglaro ka dito talaga ng mga power hungry na games, makikita natin talaga sobra sigurong lag nito. Ayan. Pag dito naman sa Subway Surf, okay lang naman siya. Ayan. Punta naman tayo sa camera app. Makikita natin dito sa camera app, syempre yung auto. Tapos pag nag-swipe tayo dito, meron siyang stickers. Ayan. Pwede kung gusto maging pusa, gusto maging doggy, gusto maging bunny, yan, pwede. Tapos dito meron tayong continuous shot na iniba lang nila yung name, para alam ko parang burst shot din lang yun eh. Yan, tapos beauty mode kung gusto mawala yung mga tigyawat mo sa muka, mag beauty mode ka, lalo na i-max mo talaga para makinis yung pagmumukha mo. Yan, gamitin mo yung beauty mode. Tapos meron tayong pro kung feeling mo talaga professional ka. Yan, mag-pro mode ka. Syempre may panorama rin. Mamaya magbibigay ako ng mga sample photo ni J4 Plus. Tignan natin kung maganda ba yung image quality niya. Kung sulit na sulit ba yung 13 megapixel rear camera niya. Yan. So, ayan po yung sample video in low light ni J4 Plus. Medyo madilim siya talaga pag sa low light. Ito po yung sample video ni J4 Plus in daylight. Yes. So far maganda naman yung video quality niya. Nag-autofocus din siya. Ayan guys, kung nagbabalak kayong bumili ng phone ngayong Pasko, try nyo na rin tong J4 Plus, lalo na bagong-bago lang siya sa market. Okay naman siya kung casual lang ang ginagawa nyo like social media, casual gaming, tsaka video streaming. Pero kung kayo yung taong medyo mahilig sa game, kung kayo yung gamer, medyo maghinap-hanap kayo ng phone na mas mataas ang specs kasi hindi para sa inyo itong J4 Plus kasi baka makulangan kayo sa neto, sa RAM neto. Pero para sa akin, nakulangan din naman ako sa specs ni J4 Plus, lalo na yung internal memory niya. Internal memory niya lang kasi is 16GB, tapos meron pa siyang system memory, kaya mabibigay na lang sa yung memory niya is kalahati na lang, siguro mga 18 na lang din ganyan. Although meron naman siyang expandable memory card, kaya siguro okay naman na siya. Once again po, salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po yung video, sana po makapag-subscribe kayo sa aking channel for more upcoming video po. Thank you po and have a great day. Bye!